Ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang kababayan natin na nagtatanong. Pero bago yan, ay isa-shoutout ko muna yung mga subscribers ko na nagka-employer na at yung iba ay nandito na sa South Korea. Unahin natin to, si Basileño. Si Basileño ay may YouTube channel din siya at medyo marami-rami na yung subscribers at nagbablog din siya sa Pilipinas. Ngayon ay nandito na siya sa South Korea. Ito, Kuya Pins, pa-shout out. Dito na ako ngayon sa Korea. Wow, congrats kabayan. Ganda dito sa Incheon, Kuya. Malapit lang ang Incheon dito mga kabayan sa lugar ko. Pagbabiyahe kayo kung magsisimba at babiyahe kayo papuntang Hewadong, Line 1, madadaanan nyo ang Guro Station. Malapit lang ako sa Guro Station dito sa Seoul. Paano ba makabili ng bike? Madali lang mga kabayan bumili ng bike dito. Basta mag-sign up lang kayo sa Kupang o kaya Gmarket o kaya Karot. Mag-sign up kayo dyan, madali lang. Pwede kayong manood dito sa YouTube. Nandito na lahat sa YouTube. Panoorin nyo lang kung paano mag-sign up sa Gmarket o kaya Kupang o kaya Karot. At ang alam ko dito, kasi hindi naman kasi ako nabili online kasi wala akong cellphone number dito sa South Korea. Yung ibang mga kakilala ko dito, ang pagkakaalam ko, kahit cellphone number lang at saka bank account. Hindi naman na yata importante pagsa-sign up sa mga ganyan, yung ERC, Kasi ito sa kabayan, wala pang ERC. Yun lang. At Monday to Saturday, ang pasok ni kabayan. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Grabe to, swerte to. Ang ganda ng company na napuntahan ni kabayan, laging may OT. Paldo to si kabayan, malaki ang susuldo nito. 9 to 9 kami lagi kuya, sakit ng katawan ko ngayon pero okay ang work. Di siya delikado. Yun. Siyempre, 12 hours ka magtatrabaho, sasakit talaga katawan mo. Pero ang importante ay hindi delikado yung trabaho ni kabayan. Buhatan at lakaran, yun, buhatan at lakaran dyan. Ganyan talaga dito sa South Korea. Matagal ko hinihintay ito, buti na lang hindi ako sumuko. 3 years din pala pero worth it kuya. O simula siguro nung nag-aral si kabayan ng Korean language, 3 years hanggang makarating siya dito sa South Korea. Matagal ang tiniis nito ni kabayan. Ako nung halos 2 years lang, siya 3 years. Lagi lang 3 years, hindi pala pero worth it kuya. Lagi lang kita pinapanood nun. Salamat kabayan. Kahit paano nakakatulong kahit konti yung mga video ko dito sa YouTube. Pero ngayon baka makapagpa-picture ba ako sa iyo. Salamat sa mga tips mo kuya. Salamat din kabayan. Dalangin ko na masilik na din ng mga matagal na sa roster. Yun sana nga. Lahat ng nanonood o lahat ng waiting ng employer, sana ay magka-employer na kayo. Tiis lang at dasal po. Kapabor din ang panahon. And I give all my praises and glory to the Most High God. Always God bless you all. Ayun, basta huwag kayong mawawala ng pag-asa. Katulad nito si kabayan, halos 3 years. Kaya doon sa mga naghihintay ng employer, huwag kayong mawawala ng pag-asa. At pangalawa ay si Sususo. Ito si kabayan ay matagal ko na rin subscribers. At nagka-employer na rin siya. Approve na visa namin. Tapos may date na. May 25 raw kaso wala pang final list. Maaari pang mabago yung kabayan. Maaaring i-adjust pa kayo ng 1 linggo kasi yung May 25 mga kabayan, Lunes, ay holiday yan dito sa South Korea. Mababago pa yan kabayan. At congrats din sa iyo kabayan. Ito yung nagtanong na isa nating kababayan. Ito si kabayan siguro ay nagbabalak pa lang mag-apply dito sa South Korea. Ask lang din po Kuya Pinong, pag mas bata po ba nag-apply sa Sukor, mataas din po ba yung chance na mas maaga masilik? Tungkol dyan kabayan, hindi pa bataan ang labanan dito mga kabayan. Basta pasok kayo sa age limit, 18 to 38 years old. Minsan nga yung iba na silik
39 o 40 years old na. Bakit? Kasi may approval pa sila. Kahit 39 o 40 years old ka, basta may approval ka na, ay may pag-asa kang magka-employer. Meron kasing mga kabayan na mga employer dito na ang gusto nila ay bata at meron namang mga employer dito ang gusto nila ay 30 plus na ang edad. Meron nga akong na-vlog nun dati na parang 5 o 4 sila sa company na lahat sila ay 38 years old na pinili ng amo niya. Yan yung katunayan na hindi pa bataan ang labanan ng pag-apply dito sa South Korea. Ito yung isa naman na nag-comment sa isang video ko. Ang sabi niya, hindi po ata matuloy ang massive selection dahil war between US at Iran. Ito kabayan ay wala namang kinalaman yung gera ng US sa Iran. Saka napakalayo ng Iran dito sa South Korea. Maaari sigurong hindi matuloy yung selection kung umatake yung North Korea dito sa South Korea. Maaaring hindi na magpadala ng tao kung magkaroon ng gera dito sa South Korea. Alam nyo naman, magkadikit lang ang North Korea saka South Korea. Kaya kung sakaling umatake ang North Korea dito sa South Korea, doon na ititigil ang pagpapadala ng tao galing sa Pilipinas papunta dito sa South Korea. Pero yung dahilan na matitigil ang seleksyon dahil may gera ng US saka Iran, ay hindi ganun yung mga kabayan. Walang kinalaman yun. Huwag kayong mag-alala doon sa mga naghihintay ng employer, matutuloy ang massive selection ngayong May.